pagmamahal ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo. Hindi ito nangingilala sa pagkatao. Ang kanyang tingin ay tumatagos sa balat at nanunuot sa puso. Subalit, gaano man kadaling sabihing wagas ang ating pag-ibig, ay siya namang hirap patunayan ito. Katulad ng kasaysayang ilalahad namin sa inyo ngayong gabi. Tunghayan po natin ang kwento ni May. May! May! Halika na, tama na yung paglalaro mo! Aalis na kayo! Alis na kayo ng daddy mo, baka may iwan kayo sa airport! Halika na! Basta pare, alalahanin nyo, ha? Anak ko, walang ibang iniisip niya. O, bigyan ninyo. Patawagan mo na siya. O, ikarga na sa sasakyan yan. Ingat dito, ha? Maraming magsasakyan dito. Pag nasa States ka na, palagi kang tatawag, ha? Oo, Nick. Ano Siyempre. Pero gusto ko, pag nasa States na ako, ako pa rin ang best friend mo, ha? Oo, ikaw pa rin. Pero alam mo, mamimiss kita. Ako rin. O, may anak. Halika na. Ito na si daddy. Bilisan nyo naman. Ito na. Ano nga, nagmamadali na eh. Alay, diba pag nakikita ko yung mga bata, parang gusto ko na lumaki sila para sila mag-asawa na at para sila na rin. O, huwag ka mag-alala, balae. Haba-haba man ang pag-aantay natin, doon din tuloy ng mga bata. Alam mo, kayo talagang magkaibigan. Ang babata pa ng anak niyo, pinagkakasundo nyo na. Oh, bakit naman, Vicky? Ayaw mo ba ako maging balae? Mike, kung ako masusunod, si Dominic ang gusto kong maging manugang. Pero hindi ko pa iniisip yan, nag-i-enjoy pa ako sa anak ko eh. Oh, Dominic, always be a good boy, ha? Opo, tita. Paano balay? Balae. I'll see you when I'll see you. Okay, mag-iingat kayo palagi, ha? Vicky? Okay, bon voyage. I'll see you. Sige. Okay. Hi. Oh, is dito. See you, huh? Bye-bye. Bye-bye. Okay. Sige. Huwag kalimutan, ha? Write us, okay? I will. I'll call you. Okay. Dear Charo, 8 taon ako noon nang umalis kami magpapamilya at nanirahan sa States ng matagal ding panahon. May ipinatayong negosyo ang parents ko doon na kailangan nilang asikasuhin. Ito ang unang paghihiwalay namin ni Dominic, anak ni Tito Mike, ang matalik na kaibigan ng daddy. Halos sabay kaming ipinanganak ni Dominic. Nang maulila siya sa ina, parang ang mami ko na rin ang naging nanay-nanayan niya. Kaya lumaki kaming close sa isa't isa. Maging nang mapalayo ako sa kanya, hindi pa rin naputol ang aming komunikasyon. Madalas kaming magkakwentuhan ng mga buhay-buhay kahit sa telepono. Kaya naman, matuling lumipas ang panahon nang hindi namin namamalayan. 15 years old ako noon nang bumalik kami sa Pilipinas. Hindi ko inaasahang maninibago sa akin si Dominic. Pare! Dito! Pare! Ay! Mike, kamusta? Naku, Dominic, look at you. Nagbibinata ka na. Marami kami pasalubong ni May sa'yo. Saan po si May? Andiyan dyan. Sandali, ha? May! Bababa na yun. Oh, ayan na si May. Hi, Dominic. Pare, yung ba yung pinagmamalaki mo sa amin? Sexy ba yun? Ano ba, pare? Pare, ano pa? Yung shota mo, ang taba, kalababoy. So, hindi ko shota si May. Hindi ko nililigawan. Balak mo pa lang. Hindi kayo bagay. Best friend ko lang si May. Bagay na bagay, siya yung paluso, kayo yung tutusukin. Alam mo kulang doon? Apple! Pare, ang fiesta na! Pakambitahan nyo, no? Pakambitahan mo sila number 10. Oink, oink! Chong,
Huwag niyo dadamay sa usapan ng hindi kasama, okay? Pinagtatanggol Bagong pare. dito yung pare. Pare, uling prinsesa eh. Teka, pare. Si May, ang taba-taba nun. Hindi ko type si May. Ang type ko, sexy. Sexy. Okay? Ha? Okay? Sexy ang type ko. Yung website. Oo, Charo, mataba ako. May, Kung titingnan, Wait, hindi teka lang. kami bagay ni Dominic. At madalas akong tuksuhin ng mga classmates namin. Alam kong para hindi tuluyang mawala ang aking self-esteem, kailangan kong ipakitang mas matalino ako sa kanila. I did it, Charo. Pero hindi ko na-realize, si Dominic pala ang lalong maaapektuhan. Uy, ito, bumabagal ka na rin ah. Ano nangyari sa'yo? Ewan ko na eh. Wala ka kasi sa practice eh. Wala eh. Kaya mo minsan, Saturday, Sunday, practice tayo. Kali mo. Uy, anong nangyari sa'yo? Tatamblay mo pare. Kung sabihin hanggang ngayon, apektado ka pa rin kami dahil hindi ka pinapansin. Pare, pabayaan mo na yun. Ilang beses mo na siya kinausap. Ilang beses ka nag-sorry. Wala pa rin. Yung gwapo mong yan, hindi siya kawalan sa'yo. Si Janet nga, patay na patay sa'yo eh. Mukhang hindi papatalo si May eh. Sa lahat na exams, siya nagtatap. Kaya nga eh. Mukha siya na magiging first honor natin. First year sa second year, siya first honor. Samantalang ngayon, nilalampaso na siya ni May. Oh, paano ba yan, Dominic? Lato. okay lang yun. Ano? Ox lang yun? Transfer yung makakatalo sa'yo, tapos ox lang yun? Pare, hindi ako mapapayag magpatalo lang, ano? Ako rin eh. Sa lahat ng inter-school academic contest, si May ang inilalaban. Ano ba yun? Alam mo, isa lang yan eh. Si Dominic, wala na yung kampi natin! Talo na! Wala na to. Uy! Ang galit ah. Wala, talo eh. Ay, wala na eh. Hindi na kampi na eh. Ayan, sige, go, go! Sige, kaya mo yan! Go! Go, Dominic! Hey, May! Congratulations ah! Thank you. Galing mo kanina ah. Nanood ka? Oo, nandun ako eh. At alam, maghahanda kasi si Mami ng food sa bahay. So, punta ka. Talaga? Sige, dalhin ko si Ram. Talaga, Sigurado para ka magsaya dadalhin mo tayo. si Ram, ha? Oo, Ay, hindi tayo siya mamaya. pwede sumama dahil may lakad kami. Ay, lakad kami ni Janet. Next Hindi time pwede na lang. sumama, alis kami, okay? Next time na lang. Di ba pare nilakad tayo? Punta ka sa bahay, di ba? Tara, ano pare? Ano? Sige ba? Dominic! Next time ka na lang. Dominic! Sige na, pare, sige na. Galit ka pa ba? May, bati na tayo. Sorry na. Hindi ko makakalimutan yung ginawa niyong pangiinis sa akin eh.
May, kaya ako lang naman nagawa yan kasi gusto kong tumigil na sila sa pang-aasar nila sa akin eh. Ayoko nang kinakansor nila ako eh. Kaya nakisali ka rin ba sa kanila, ha? Nandidiri ka na rin sa akin eh. Akala ko ba best friend kita? Hindi pala. Mas matimbang pa yung mga barkada mo kaysa sa akin eh. May, hindi sa ganoon. Kaya lang eh. Pag hindi ako makikisama sa kanila, mapag-iiwanan ako. Ikaw, di ba may mga kaibigan ka din? May, kahit mag-best friend tayo, iba pa rin yung kasama ka sa grupo. Naintindihan mo naman ako, di ba? Alam ko na. Babawi na lang ako sa'yo next time. Surprise pa ako sa'yo eh. Oh. Dalawa pa favorite mo. Yan, ngingiti na. Yan. Lalabas sa ilong yung ngiti ng best friend ko. Yan na. Okay, tumawa ka na rin. Sorry na, ha? Ito. O nga pala, si Ram. Pinapunta niya ako dito. Nagalit nga sa akin. Sabi niya, mag-sorry daw ako sa'yo. Namimiss ka na daw niya. Hindi ka nagalit, ha, best friend? Hindi ka nagalit, ha? Ano nga ba, eh? Konting ano ko lang sa'yo, hindi ka nagagalit, eh. Ikaw talaga, oh. Itong best friend ko, tampuhin, eh. Ikaw naman. Ikaw naman kasi. Alam mo, hindi best friend talaga kita. Alam mo, ganun na talaga ako. Kaya hindi kita aasarin na talagang seryoso, ha? Ma! Best friend. Oo nga pala, malapit na si S-Prom natin, ha? Hindi, okay lang. Pumunta ako dun, eh. Punta ka, mag-enjoy ka. Tayo. Ha? Hindi, okay lang. Ay, pakinig mo sa ediver mo. Oh, Iha, bakit nandito ka pa? Akala ko nakaalis ka na. Eh, Mami, wala pa kasi si Dominic eh. Aba, anong oras na? Ang mabuti pa, ipapahatid na lang kita sa driver. Pag dumating si Dominic, sasabihin ko nauna ka na. Uy! Pare! Uy! Pinutunga nga mo dyan, kumain ka na! Pare si May. Pare magtatapos sa akin yun. Ini-expect niya kasing sabay kami pupunta dito eh. Kayo kasi, pasundo-sundo pa kasi kayo eh. Sino kasi nakaisip sa inyo, dapat sunduin ako. Binakad pala kayo, Miss Piggy. Kami sisihin mo. Eh, ba't sumama ka sa amin? Babalikan mo si May, ha? Pare, sandali, saan ka pupunta? Babalikan ko si May. Hinihintay ka ni Janet na isayaw mo siya eh. Sandali Sayaw lang. mo siya, pare. Dominic, sayo mo naman ako, please. Sige na, sa'yo mo na pakipag ka pa eh. Pakakabak lang. May. Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa'yo para gawin mo sa akin to, ha? Ano ba ginawa ko sa'yo? May kasi... Pare, labi na ako iyak mo si Miss Piggy. Pare, sabi mo pa kanina, gagawin siyang handa sa prom night! Hey, Miss Piggy, pwede ba? Nakakistorbo ka lang eh. Pampasikip ka ng dance floor, no? May! 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 May, wait! May, will you please stop? Ano bang problema mo? Problema ko? Problema ko, pinabayaan mo akong hiyain nila! May, it's your fault. Napikon ka eh. My fault? It's my fault pa, ha? Hindi ko naman gagawin yun kung hindi dahil sa'yo, ah. Ikaw ang nag-imbita sa akin sa prom na to. Tapos pinaasa mo pa ako, e-escortan mo ko. Pero anong ginawa mo?
iniwan mo ko. Ano ka eh? May wala akong sinabing i-escortan kita, ha? Ngayon, ko na kung gaano ka kamanid. Hindi mo nararamdaman kung gaano kasakit itong mga ginagawa mo sa akin. Kung meron man akong kapintasan, hindi yung pagiging mataba ko, kundi yung pagiging tanga ko! Tanga-tanga ko! Tanga ko para maniwalang iba ka sa kanila. I'm so stupid para pagsiksikan ko sa sarili ko sa'yo. Don't worry. Hindi na makukulit to. Hindi na kita bibigyan ng isang pang pagkakataon para saktan uli ako. Ito ang pinakamatinding pag-aaway namin ni Dominic. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kami nag-usap. Nang matapos kami ng high school, si Dominic naman ang umalis. Sa Amerika niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Lumipas pa ang mga taon, nagtapos na rin ako ng veterinary medicine sa isang state university. Nagpatayo ako ng animal clinic sa bayan namin, and life goes on for me. Once in a while, tumatawag sa akin si Dominic sa telepono, pero hindi ko sinasagot. Kung may balita man ako sa kanya, yun ay nanggagaling sa daddy niya. Graduate siya with honors at kumuha siya ng master's degree sa business management. At dumating ang araw na bumalik siya sa Pilipinas. Pero hindi na kami tulad ng dati. Yaya, pakainin niyo si Clyde. Hi, Ma! Hi. Oh, sobra na yan, ha? Ang payat-payat mo na. Hindi naman, ho. Manang, ano mo yan? Uy, siya nga pala. Dumating na si Dominic. Bukas yung Bienvenida party niya. Pupunta tayo, ha? O sige na, magbihis ka na. Matuyuan ka ng pawis. Akin na, ito. Come in. Iha, ito na ang gatas mo. Salamat, Ma. Hindi ka ba excited makita uli si Dominic? Ma, alam niyo naman kung ano nangyari sa amin bago siya umalis, di ba? Oo nga, but Dominic is a fine man. Kung makikita mo siya ngayon, he has actually matured a lot. Don't you think your friendship deserves another chance?
Ikaw na lang walang asawa sa atin, ha? Paano naman ako makapag-isawa, pare? Wala kang ginawa sa Amerika kundi mag-aral. Pare, ang sabihin mo, may naiwanan ka dito. Sino? Si May? Speaking of May nga pala, nakita mo na ba siya? Guys, excuse me, hirabi ko lang anak ko, papakilala ko si pabisita, ha? Okay, sige, halika. Sige, pare, balik ako. Panyeros, this is my son, Dominic. Kagagaling lang niya sa stage. Nag-aral yan ng management sa UCLA. Palagay ko handa na siya para i-manage sa mga negosyo ko dito. Etong kay isa kong heredero. Wapo pala anak mo, pare. Maswerte mo ba yung mga pangasawa niya? Dapat lang. Okay, sige. Sige. I'll join you guys later, ha? Okay, sige. Kain na kayo. Sige. Sige pa. Ito na pala Tito Tony mo eh. Tony. Hi, how are you? Dating late kayo, ha? Vicky, hi. Hi! Dominic, how are you? Binata. Oo nga, ang laki na eh. Ang gwapo-gwapo pa. Kanino pa magmamano yan? Abay sa'yo, syempre. Tony, asa si May? Andyan na. Nandiyan na ba? Okay, that's good. So, Dominic, are you staying here for good? Opo, Tito. Dapat na. Dapat na. Raos din po ako. Ito na. Ito na, Mike. Hi, Tito Mike. Dominic, May! Hello, Dominic. By the way, Rafi, Dominic, Rafi. Pare, yung lalaki mo parang natangkay da. Alam ko hindi niyo mapapansin. Hi, Rafi. Hi, how are you? Good? You look great tonight. This is for you. Wow, ang ganda naman. Paborito ko pa to. Yeah. Thank you, ah. By the way, Rafi, si Dominic, ang partner ko si Rafi sa veterinary clinic. Natatanda mo siya dun sa party mo? Siya pala si Dominic, anak ni Tito Mike. Ah, I see. Hi. Kamusta? Si Mami tsaka si Dad, nandyan sila sa taas. Nagmamadali kasi kami. May date pa kami ni Rafi. O, sige, pare. Nice meeting you. Una na kami. Bye! Andyan sila. Ma! Dad! Nandito si Dominic! Let's enjoy the night, okay? Okay. Sige, balik mo na siya sa cage niya ulit.
Oh, Meg, lilipad ang isip mo ah. Pagod lang ako. Kung sinasagot mo na ba ako eh. Di wala ka nang gagawin kundi magpahinga na lang sa bahay. At ako nang bahala dito. Rafi. Bibiro mo lang ako. Tanggap ko naman hanggang friends lang tayo eh. Basta masaya ka. Masaya na rin ako sa best friend ko. Oh, tumawa ka naman. Alam mo, Rafi, ang dapat sa'yo mag-asawa ka na para sa iba mo na ibus yung frustrations mo sa akin. Hayaan mo. Basta nakakita na ako ng babaeng katulad mo. Mag-aasawa na ako. You deserve someone better than me. Maswerte yung pakakasalan mo. Mas lalo ka na. Mas swerte yung lalaki makakabingwit sa'yo. Excuse me, hindi ako isda. Sayang si Dominic. Pinakawalan ka pa niya. Hindi ko na-expect na nandito ka. Akala ko hindi ka na nagpupunta rito. Paborito ko tong lugar na to. Namimiss ko nga rin to eh. May? May gusto lang sana akong tanungin eh. Kung okay lang sa'yo. Ano yun? Boyfriend mo na ba si Rafi? Does it matter to you? I'm sorry but I have to say this. Aaminin ko. I like you. Bakit? Dahil maganda na ako ngayon? Dahil sexy na ako ngayon? At hindi na ako yung dating fat little girl na pinandidirihan mo noon? Man, it's not true. It's not true that I never liked you. Alam mo, kahit Sinungaling. Gusto mong isa-isahin kong ibalik sa yung lahat ng pang-iinsultong ginawa mo sa akin? May don't understand. I do! Ginawa mo yun dahil nape-pressure ka. Dahil kinakantsawan ka. Bullshit, Dominic. Hindi mo ba naisip ko anong nararamdaman ko sa tuwing nilalayuan mo ko? May kalimutan na natin yun. Madaling sabihin dahil hindi ikaw ang nasaktan. But thanks anyways, Dominic. Kung ano man ang nakita mong pagbabago sa akin, it's because of you. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito na ako naman ang pwedeng manakit sa'yo. You like me? Magdusa ka. Tony, kanina pa nag-iintay yung mga bata kung anong sasabihin mo. Dad, ano ba talaga yon? May? Dominic? Ngayong nasa hustong gulang na kayo, at stable na rin ang mga buhay ninyo, kaya-kaya niyo na magtayo ng pamilya. So, nag-usap-usap kami ng mami mo, tsaka ng daddy mo na kami na rin nagdesisyon nito na tinakda na namin ang kasal ninyong dalawa. Cheers, pare! Finally, magiging magbalay na rin tayo. This is not fair, Dad. Malaki na kami ni Dominic. Pabayaan niyo na kami mag-decide para sa sarili namin. Lahat ng gusto mo, ibinigay ko. Isa lang hinihiling ko sa'yo ngayon. Bibigay mo pa ako? Alam niyo ba kung anong nire-risk niyo sa gusto niyo mangyari? My future! My happiness! My life! Hindi ka pababayaan ni Dominic. Matagal na nating kaibigan ng pamilya niya. He is a good man. Hindi pa rin assurance yun para maging masaya ako sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, May. Ano ba talagang ayaw mo kay Dominic? Ano ba ayaw mo kay May? Dati hindi sa ayaw eh. Wala naman problema sa gusto niyo mangyari. Pero masyadong mabilis. Tsaka hindi pa naliligaw kay May. Oh, problema ba yun?
Eh, diligawan mo si May. Hindi naman ganun kadali yun eh. At saka ayoko makaapon na ibang tao. Look, Dominic, kung sakaling ligawan mo si May, sino naman ang matatapakan mo? Si Rafi. Si Rafi, alam natin dalawa, kaibigan ni May. Dad, hindi pa ako handa, okay? Diyos ko naman, kailan ka ba magiging handa? Kung matanda ka na. Hindi pa ako sawa sa pagbubuhay binata. Look, Dominic, matanda na ako. Gusto ko na magkaapo. Huwag naman sana kung kailan ako bedridden saka ka magdi-decide na magkaroon ng pamilya. Gusto kong ma-enjoy yung mga bata hanggang malakas ako. Look, anak. Mahirap ba hinihingi ko sa'yo? Pinamalitan na ng daddy sa mga kaibigan niyan tungkol sa wedding. Ayaw kong bigyan sila ng kahihiyan at sama ng loob. Papayag ka sa desisyon nila. Hindi naman tayo ang issue dito. Mga parents natin. May, dumating na yung gown mo, oh. Anak, halika, tingnan mo. Ilagay niyo dito. May, tingnan mo. Naku, anak, ang ganda-ganda, oh. Tingnan mo. Diyos ko, I can't wait to see you wear this. Anak, tingnan mo. May? Bakit? Ma, this is not right. And this is not fair. Naglolokohan lang tayo sa ginagawa natin. Nagpipretend lang kami ni Dominic na we're okay. Para lang matuloy yung kasal namin when in fact we're not okay, Ma. Sabihin mo sa akin, May, na hindi mo mahal si Dominic. Si Dominic ang tanungin niyo dyan, Ma. Kung sinong May yan talagang mahal niya. Hindi ako, Ma. Nakalimutan na yata ni Dominic yung babaeng nakikita niya ngayon. At yung matabang kinakahiya niya noon ay iisa lang. Ma, hindi ako nagbago ng pagkatao. I'm still me. And this is still myself. May, you have grown to be such a smart, intelligent, mature person. Kung sa tingin mo mali ito, gawin mo kung anong nararapat. I have just realized na mali kami ng daddy mo. We were so selfish. Pinanghimasukan namin ang buhay mo. This is your life. This is your future. May panahon pa para umurong ka sa kasal. Rafi, awas may nawala ako. Well, she went on with her life. Siguro dahil sa tinulungan ko na siya mga-cope after na wala ka. Deep in her heart. Hindi ka niya makalimutan kahit minsan. Hindi totoo yan.
God knows how much she hated me. Hindi. Alam ko kung gaano kanya mahal. Makatanong nga kita. Mahal mo ba si May? Yung May na nakilala mo noon, hindi yung May na nakikita mo ngayon? Siguro totoo nga yung kasabihan. Na pag napapalayo, nawawala sa ang isang bagay. Saka mo nare-realize kung gaano siya ka-importante sa buhay mo. Nung pumunta ako na Amerika, miss na miss ko si May. Pero alam ko, I hurt her so much. Hindi ako handang marap sa kanya. Hindi ako handang ipagtanggol ko naman ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Pero maniwala ka man o sa hindi, natutunan ko rin siya mahalin. Si May nakilala ko bago ako umalis. Higit sa pagkakilala ko ngayon. Ba't mo ko pinapunta rito? Bukas na yung kasal natin. Lahat nakahanda na. Maliban sa ating dalawa. Do you realize kung gaano ka-risky itong papasukin natin? Dahil yung pinaka-importanting bagay na meron sa ating dalawa, wala. Hindi ko maramdamang mahal mo ako, Dominic. Paano mo mararamdaman? Binubulag ka na sobrang galit mo para sa akin. Basta ang iibabo sa'yo pag-iiganti mo. Kung ano mo yung nakita mong pagbabago sa akin, ginawa ko to not to hurt you, but to have you. Dahil sa kabila ng lahat, mahal kita, Dominic. Mahal kita. This is for you. Mo ko binibigyan ng plane ticket. Kung hindi ka sigurado sa sarili mo, kung sino talagang mahal mo, kung anong... Basta huwag ka sumipat sa kasal natin, bumalik sa Amerika, doon ka magbagong buhay. Hey. Maiintindihan kita. Hindi sasama ang loob ko sa'yo. Ano yun, Dad? Wala naman. Natutuwa ako na bait mong anak. Lumaki ka maganda. There was a time na you were my baby. Pero ngayon, mag-uumpisa ka ng magbuo ng sarili mong pamilya. I just want you to know na masayate kami ng mami mo to have you as our daughter.
kailan hindi mapapantayan ng kaligayang yun, May. We're so proud of you, May. And we love you so much. We love you so much. I love you too, Dad. Kayo ni Mommy. Dominic? Saan? Dad. Ito. Kunin mo. Ano naman po ito, Dad? Buksan mo para malaman mo. Susi yan ng bahay. Binili ko para sa'yo, sa kay May. Alam mo, anak, ito na sigurong huling beses na magpo-provide ako sa'yo. After this, mangyayari niyan, ikaw na magpo-provide sa pamilya mo. Para sa buhay nila, para sa kinabukasan nila. Alam ko magiging mahirap. But you have my total confidence. I know you can do it. Masaya ka. Bakit wala pa yung mag-inom mo? Ano ba nangyari? Padre, relax ka lang. Darating na yun. Andyan na yan. Nag-aalala ko doon sa may pari sa loob eh. Baka mainip na eh. Oo, nasa biyahe na kami ni May. Eh, paano natagalan sa pag-aayos? Oo, sige na. Ikaw na munang bahala sa kanila. Okay. Jess, bilisan mo. Late na tayo sa simbahan. Nandoon na daw silang lahat. Ma, si Dominic. Nandoon na rin daw siya. Ma, sandali lang po. Iparan niyo muna yung sasakyan. May, bakit? Basta iparan niyo muna yung sasakyan, Ma. Okay, bakit? Iparan mo, iparan mo. Vicky, ba't ikaw lang? Nasaan si May? May sulat si May para sa'yo. Ano nangyayari? Hindi daw niya kaya eh. Dominic, I'm sorry kung hindi ako sumipot sa kasal natin. Pero ayokong humarap sa Diyos, sa mga tao at lalong ayokong humarap sa iyo na magulo ang isip at damdamin ko. Hanggat hindi ko natitiyak kung totoong ang mahal mo ako bilang ako, hindi ako pwedeng magpakasal sa iyo gaano man kita kamahal. May. I'm sorry, Dominic. Tama na pagdududa, May.
Tama na ang pag-iisip na. Kaya kita ginusto ngayon dahil maganda at payat ka na. May hindi totoo yan. Mula pa nung pagkabata natin hanggang sa oras na to, wala ni isa man saglit na tumigil ang pagmamahal ko sa'yo. Alam ko malaki kasalanan ko dahil nasaktan kita. Nasaktan din ako. Dahil sa kahit na anong pilit ko sa sarili ko, nakumbinin sa sarili ko ayoko na sa'yo. Hindi ko na nararamdaman ko. Lalo ko napatunayan na pumunta ako na Amerika. Kaya yan. Bawat araw, ikaw lagi nasa isip ko. Bili kita ng mga damit at gamit na naayos sa itsura at sukat mo. Eh, hindi mo kailangan magpabayad. Dahil tanggap ko ang lahat. Dahil mahal kita. Kung kulang man ng time para mag-propose ako sa'yo. Gusto kong sabihin sa'yo ngayon yan. I love you, May. Sana kayo maramdaman mo na yun. Dominic, will you marry me? Yes, I will. Thank you. Pasensya na po. Thank you very much. Ika lang tayo sa bahay. Inuman na lang tayo. Wala na tayong magagawa rito. Alia? Sandali lang ho, ha? Tony, Mike, hindi na bata yung mga anak natin. Kung masaya sila sa kanilang buhay, dapat tanggapin natin yon. Halika na. Ha? Oh, sige. Ano, pumunta lang tayo sa reception area. Pinapunta pa yung mga tao dun eh. Ah, sige. Oh. Si Dominic to. Sino kasama? Si May. Sabi na, sino? Sorry, nalate kami. Pwede ba ba ituloy ang kasal? Ha? Sigurado ba kayo magpapakasal na kayo ngayon? Oo, Dad. Abay, kung handa na kayo magpakasal, ano pa inaantay natin? Tuloy natin kasal. Halika na! Ah, Rafi, mabuti, tawagin mo ulit yung mga bisita. Nandun yata na sila sa may reception. Papabalikin nyo. Halika! Halika!
Hindi man kami nakapaghandang mabuti ni Dominic para sa kasal namin, natapos ito ng maayos. Mula ng araw na kami ikasal hanggang ngayon, walang pagsubok ang dumating sa buhay naming mag-asawa na hindi namin nakayang harapin. 2 na ang anak namin ni Dominic. Paminsan-minsay, nag-aaway pa rin kami. Pero kapag naaalala na namin ang nakaraan, kung paanong muntik na kaming ipinaglayo ng aming pride, natuto kaming magbigay at naayos din ang lahat. Hanggang dito na lamang, Charo, at maraming salamat, May. Tunay nga ang kasabihang sa hinaba-haba man ng posisyon, sa simbahan din ang tuloy. Oo, may pagkakataong nalilito tayo kung ano ba talaga ang ibinubulong ng ating damdamin. Pero sa dakong huli, iisa lang ang mananaig sa oras ng pagdedesisyon. Hindi ang kaanyuang pisikal, hindi ang mababaw na pagkatao, kundi ang wagas na pag-ibig na nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po.